So hello everyone, welcome back sa ating vlog. Dito tayo ngayon sa downtown. Pag-usapan lang natin, no, kasi marami nagtatanong, paano daw ba nakakuha si Jason ng LMIA? Or paano ba naghanap ng employer na merong LMIA? Kasi nga guys, maraming mga visitor visa rin ngayon na nandito sa Canada na currently naghahanap sila ng employer na mag-sponsor for LMIA or mag-apply ng LMIA. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam, no, kapag visitor visa ka dito, hindi basta-basta yung work na kailangan mahanap mo. Kailangan yung employer mo mag-a-apply siya nung LMIA or yung tinatawag nilang Labor Market Impact Assessment nang sa ganun makapag-apply ka ng work permit mo. So honestly, madaming paraan para makahanap kayo ng employer, no. Pero I'm not saying na madali. Mahirap talaga siya. Yung kay Jason kasi, nagkataon lang na may kakilala kami na nag-refer doon sa employer niya ngayon. So, ganun namin siya nakilala. So, yun, referral lang siya. So, friend ko yung nag-refer doon sa employer niya. Then, kinausap namin yung employer niya. Filipino din sila. Mabait naman sila eh. So, wala kami naging problema, ganyan. And ang maganda doon sa employer ni Jason ngayon, hindi sila naniningil for LMIA. Kasi 'di ba? Alam niyo naman na illegal yung paniningil ng LMIA, and madami ngayon yung employer na nagte-take advantage sa mga visitor visa na since alam nilang desperate yung mga visitor visa makahanap ng work permit, pinapabayaran nila yung LMIA, which is illegal talaga yun guys. Hindi talaga dapat pwede yun. Kaya naman very very fortunate kami doon sa employer niya ngayon kasi napaka-understanding nila, sobrang bait. And yun nga, napagkasundan namin, sige mag-apply tayo ng LMIA, and then after a few months nakuha namin yung LMIA, kaya kami pupunta sa border to Flagpole. So ayan guys, katatapos lang ng trabaho natin, no. So balik tayo doon sa topic natin, no. So ano ba yung mga paraan, no, para makahanap kayo ng trabaho dito, makapag-convert kayo ng work permit? Kasi nga 'di ba si Jason, nakahanap kami through referral. Maya natin ituloy, medyo mahangin dito sa ano ngayon sa downtown. Pauwi na. Ayan, at dahil nga mangit sa labas, medyo mag-voice over muna tayo for today's video. So ayan nga, since na-discuss ko na sa inyo kung paano nakakuha si DJ ng employer niya na nag-sponsor ng LMIA para makakuha siya ng work permit, ngayon naman tuturuan ko kayo kung saan kayo pwedeng pumunta, ano yung mga pwede nyong gawin para makahanap din kayo ng employer na mag-sponsor sa inyo. So meron akong inanda dito na 4 na pwede ninyong gawin. Unang-una dyan is pagpunta sa job bank. Ang job bank kasi guys, ang official job posting site ng Canada. So lahat ng employers na nag-hire, lalo na yung mga employers na mag-hire ng mga foreign nationals, dapat mag-apply sila or mag-post sila doon sa job bank. Ngayon sa pagpili ng trabaho sa job bank, no, hindi yan basta-basta kasi kailangan din ninyong i-filter yung mga employer guys, kasi hindi lahat ng employer ay nag-hire ng foreign nationals. So marami na akong video regarding that, kung paano maghanap ng employer ninyo dito sa Canada through job bank. So ilalagay ko na lang sa description natin yung link papunta sa video na yon para ma-filter ninyo yung mga employers na nag-hire ng foreign national. So basically kasi guys, kapag kayo ay visitor visa holder dito sa Canada, no, kailangan nyo maghanap ng employer na mag-sponsor or mag-a-apply ng Labor Market Impact Assessment. Dapat itong Labor Market Impact Assessment na makukuha nila ay positive. Ibig sabihin guys, walang negative impact sa job market dito sa Canada yung ino-offer sa'yo na job offer. Ngayon dun sa job bank guys, merong nakalagay kasi doon kung paano kayo mag-a-apply. Pwedeng through the website ng employer or pwede kayong mag-email ng resume and cover letter ninyo. One tip na mabibigay ko sa inyo ay mag-apply kayo during the daytime dito sa Canada ng weekday. So that's Monday to Friday, probably around 8:30 a.m. hanggang 5 p.m. The earlier the better. Like kapag nag-8:30 na dito sa amin, doon kayo mag-apply para nauuna yung email ninyo doon sa inbox ng employer. Kasi yung mga employer na yan guys, nakaka-receive yan ng hundreds or even thousands of emails per day. Next na pwede yung pag-applyan guys is sa Indeed. Dito sa Indeed guys, maraming nagsasabi na wala namang LMIA dyan sa Indeed. Pero try nyo lang i-search yung LMIA job sa Indeed. Meron kayong makikitang mga employers na nakalagay yung LMIA or nag-a-apply ng LMIA.
Ngayon, dito sa dalawa, Jobbank and Indeed, may tip ako sa inyo guys kung nandito kayo sa Canada and meron kayong phone number dito sa Canada, no? So, pwede kayong tumawag. Ang pwede ninyong gawin guys, punta kayo sa website ng company na pinag-a-applyan ninyo and try to call them directly. Sabihin ninyo na naghahanap kayo ng employer na mag-sponsor ng LMIA. If they're looking for one, you're interested. Pwede nyong gawin yun guys kasi may mga kilala ko na ganun yung ginawa nila and successful silang nakakuha ng employer through that method. Kasi mas maganda yun guys na makausap ninyo yung employer mismo kaysa yung sa email lang na magbabakasakali ka kung ma-open ba yung resume mo or hindi. Next guys is through friends and referrals. So yung kay Jason kasi sabi ko nga sa inyo kanina, it's only a referral from a friend of ours na refer kami dun sa employer and then nakausap namin yung employer and then nag-apply si employer ng LMIA. So if you're already here in Canada, this is already an advantage for you kumpara sa mga nasa Philippines pa or nasa ibang bansa pa. Kasi pwede kang makikonnect sa Filipino community dito, maghanap ka ng friends mo kung wala kang friends, maghanap ka ng pwede mong makilala yung mga leaders ng mga Facebook page, yung mga leaders ng Filipino community. Try to reach out and ask them if they know something or they know someone who's hiring. Kasi guys, kahit yung mga employer, technically, hindi talaga sila dapat mag-hire ng foreign national or ayaw nila mag-LMIA. Pwede nyo kasi silang makausap at makapag-apply sila ng LMIA kahit hindi yun yung pinaka-purpose talaga or pinaka-target talaga nila. So yun, pag may mga referrals ka, that's a good thing kasi doon talaga namin nakuha yung employer ni DJ. Number 4 is yung mga hiring agencies or recruitment agencies. Dito sa Canada, marami ding mga hiring agencies dito. Pero take note lang guys na kailangan pag nakideal kayo sa mga hiring agencies or recruitment agencies, make sure na legit sila kasi may mga mangilan-ilan na nagtitake advantage sa mga situation ng mga visitor visa dito sa Canada na they charge like very significant amount of money tapos wala palang kasiguraduhan kung may makukuha silang employer na mag-sponsor for LMIA. So, pwede nyo rin itry guys kasi, you know, there's no harm in trying. And then, since nandito na rin kayo sa Canada, no, meron na lang din akong extra tip sa inyo. Pwede kayong mag-drop in ng mga resumes ninyo. Lalong-lalo na guys sa mga restaurant, ganyan. Sila kasi guys yung madalas nag-hire ng employee na may LMIA. So, sa mga kitchen, ganyan, mga server, sila yung madalas mag-apply ng LMIA. So, in terms of process naman guys, hapyawan lang din natin yung process. Paano nga ba talaga nag-work ang visitor visa to work permit? So, basically guys, ang process niyan, si visitor visa holder, maghahanap yan muna guys ng employer or ng job wherein yung employer niya ay willing mag-apply ng labor market impact assessment. And then, yung labor market impact assessment na yun, guys, kailangan lang nilang magbayad sa Government of Canada ng 1,000 Canadian dollars and provide the necessary requirements. Sa mga necessary requirements, guys, basically, kailangan lang nilang i-prove na profitable yung business nila, na kaya nilang i-sustain yung employee na hinahanap nila, and kailangan nilang mag-maintain ng certain ratio ng foreign national at saka ng local na employees nila. Once na ma-meet naman nila yon, they can apply naman online. Or pwede rin naman silang mag-apply through an agent or consultant. Once na nagkapirmahan na, na-submit na yung LMIA, all you need to do is to wait around 2 to 3 months. Sometimes it takes 4 months. And then lalabas yung kanilang LMIA. Either positive or negative yan. And once you already have your LMIA, next thing to do is prepare your documents na. Once na ma-prepare mo yung documents mo, you can apply for your work permit online or pwede kang mag-border crossing or flag polling. And then, once you already have your work permit, guys, I just want to reiterate na hindi pa rin kayo pwedeng magtrabaho kahit meron na kayong work permit. Kasi para kayo ay makapagtrabaho, kailangan munang makapag-apply kayo or makapag-secure kayo ng SIN or ito yung social insurance number kung tawagin dito sa Canada. Ang counterpart nitong SIN sa Philippines is yung TIN, yung Tax Identification Number. So, as soon as you get your SIN, that's the time na pwede na kayo mag-start for your new job. Ngayon, pag nag-start kayo sa bagong trabaho ninyo, kailangan nyong kabisaduhin yung first day ng pag-work ninyo because you will need that in your future applications sa IRCC. And take note guys, if you will do flag polling, kailangan din ninyong i-memorize or tandaan yung date kung kailan kayo nag-flag poll. Kasi sa mga future IRCC applications ninyo, may tanong doon kung kailan ka huling pumasok ng Canada. Yan, so nakababa na tayo ng tren. Ewan ko kung medyo mahangin pa rin, no? Pero tingnan natin mamaya pag nag-voice over na tayo. Yan, shout out pala kay Kuya Jojo and sa wife niya. Nakita kami kanina dun sa train station.
eh sakto nakilala niya tayo kasi international student si ma'am sa SAIT. So yun, shout out kay Kuya Jojo. Yan, God bless sa journey nyo dito sa Canada, kuya. I know you can do it. So yun guys, mahangin pa rin, nararamdaman ko na. So yun lang muna for today's video guys. Thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa iyong mga goals. And yan, see you sa next vlog. Bye bye.